Sino nga ba ang mag-aakala na ang pambansang bulaklak ng Pilipinas na Sampaguita ay maaari na rin palang gawing wine, sparkling water at soda? Yan ang produktong pinag-aralan at unti-unting dinevelop mula 2016 ng isang dating bartender mula sa San Pedro, Laguna. At ang Sampaguita ay kilala at ang capital, capital ba? Hindi naman capital. Ang national flower ng Pilipinas. Ano nga ba ang panalong diskarte ni Eliel Ted Jones na kasama natin ngayon sa ating studio sa kanyang pagdiskubre na ang Sampaguita pala ay pwedeng gawing wine. Welcome to Panalong Diskarte, Eliel. Hello po, magandang umaga po. Good morning. Eliel, ngayon lang ako nakarinig ng syempre ang mga bulaklak ginagawang pabango, 'di ba? O ginagawang scent ng mga aroma oils, 'di ba? Pero ito, Sampaguita. Opo. Oo, paano mo naman naisip na gawing wine ang Sampaguita? Siguro po yung way back early 2017, pagpunta ko ng San Pedro, pagbalik ko po kasi galing akong trabaho. Nakita ko po na medyo mahina yun na yung business ng Sampaguita. So pagbalik ko sa trabaho ko, nag-isip ako ano mga pwedeng gawin para to bring up the vitality. O bakit sorry hindi ko kasi alam ha. Ang Sampaguita ay marami ang abundant dyan sa San Pedro, Laguna. Diyan ginagawa o pinapayabong ang mga Sampaguita. Tumutumal na ang bentahan. Oo, medyo napamahal. Alam mo may mga nagtitinda sa kalye, di ba? Magkano na nga ba para 10 piso na ba isang tali? Minsan may package pa 20 pesos siguro mga tatlong string lang. Oo. So talagang tumumal ang bentahan. So abundant ang Sampaguita sa San Pedro, kaya naisip mong pwede bang gawing inumin? Dahil ikaw ay isang bartender. Bartender po. Oo. Bali ginamit ko po yung core gift ko. Doon ako nag-umpisa sa core gift ko. And then which is as a bartender or beverage innovative. Okay. And then yun sa trabaho ko, isip ko ano pwede kong gawin. Mm-hmm. And then una hindi ko pa makuha talaga. And then nakakuha ko ng bote ng wine, nag-serve ako ng wine. Yung naisip ko yun, sa wine muna. Kuha ng wine and then bago ko to na perfect siguro years kasi So meron kang knowledge on winemaking? Basic po. Basic. Opo. Oo. So, doon ba sa San Pedro nagbebenta rin kayo ng ng Sampaguita? Opo. Yung family ko po, tagang nasa Sampaguita business way back early 60s sa lola ko tsaka nanay tita. Ayun. Mm-hmm. Kasi noon uso pa yung lalagay ng Sampaguita sa mga artista, sa mga graduation. Mga politiko ngayon po. Hindi na, no? Opo, hindi na po masyado. Kaya tama ka, tumumal. So pinag-aralan mo na gawin tong wine. Opo. Oo. Gaano katagal? How long did it take you para ma-discover na yung tamang timpla ng wine na Sampaguita? Siguro mga 3 years po kasi na-perfect ko siya 2019 na po. 2019 kasi nung time na sa trabaho hindi pa mo masyadong seryoso, nakapokus. Tsaka hindi empleyado ka di ba? Yung oras mo para i-test. Opo. Saan ka unang nag-test nitong wine mo? Doon mismo sa bar kung saan ka nagtatrabaho? Inuwi ko sa bahay kasi doon ko in-aging tapos pinatikim ko na sa family ko po. And then nagustuhan naman nila. And then sunod is hanggang sa nakagawa ko ng 10 bottles, pinatry ko sa mga kakilala, kaibigan. Hindi ba lasang pabango? Hindi po. Hindi Sana gusto kong tikman sige, para ma-describe natin. Ayun, nagustuhan naman po nila. And then gumawa ko ng bagong batch, which is sakto po. Nagkaroon ng Sampaguita Festival noong 2023 at nanalo po ito. Talaga. Opo. So this is the first in the entire Philippines, itong Sampaguita wine. Oo. And then nanalo din po siya sa last year 2023 sa DOST Clusterized Regional Invention Contest. Opo. So pwede ka nagsusupply ka na ba sa mga bars ng Sampaguita wine? Wala pa po sa ngayon. Ang ngayon last year nakabenta po ako ng 40 bottles sa festival pa lang. Sa festival pa lang. Pero syempre extract ito. So, kailangan talaga ng abundance in Sampaguita. Hindi ka ba kakapusin kung halimbawang lumaki ang negosyo mo at maging in demand na itong Sampaguita wine? Kasi po sa San Pedro,
ang ngayon sa San Pedro po kasi bagsakan talaga ng sampagita. Dito binabagsak yung mga sampagita ng Pampanga, Bulacan, some part of Laguna, Carmona, Cavite, and then some part of Quezon. Kaya talagang napakarami sa San Pedro, lalo na kapag summer po. Oo. Kaya about sa supply, hindi po problema po. Okay. So, anong magandang naging response ng mga buyer? Sabi mo, kailan ka nakabenta ng talagang nag-hit itong Sampaguita wine mo? Last year po. Last year. So, yun ang pinakamalaking sales mo, Opo. 40 bottles in a day? Yung buong month ng May. Okay, so sa forecast mo, magandang potential ng Sampaguita wine. Opo. So, ano ang plano mo? Paano mo pinaghahandaan ito? Na halimbawa maging in demand na siya. Halimbawa marami na mag-isip na masubukan nga mabili tapos isama ko sa bar ko. Halimbawa meron isang bar. Siyempre, claim to fame mo yan dahil ikaw mismo ipapatent mo, ha? Opo. Ngayon ang target market ko po or business model is una is targetin yung mga hotel and restaurant, makipag-partnership sila, gagawan ko sila ng bar menu patungkol sa beverage na ito, and then maghuhook sa trend ngayon sa beverage industry. Talagang partnership na kami sa mga owners ng bar and restaurant. And then second is may pasok to sa market, gaya sa mga supermarket, para mas mailapit sa masa. Paano mo mina-market ito ngayon? Right now sa online po, platforms? Facebook, TikTok, and then siyempre gumagamit din po tayo ng mga yung mga ibang company na nagdi-deliver ng mga produkto. Oo. So dumaan na to sa sa DTI, sa DOST. Opo. Na approved ito. Yun na lang, hinihintay ko lang po yung final. Kasi ngayon may plano din po ako sumali sa isang set program ng DOST. Ay, Nako, isi-save ka namin ng number at i-connect ka namin baka sakaling para mapabilis ang pag-unlad nitong itong Sampaguita wine. So, this is wine. Opo. Pwede sigurong dahil meron ka naman background sa paggawa ng mga beverage, pwede bang maging ito? Sabi mo soda or sparkling water, di ba? So aside from wine, meron ka ng sparkling water and soda. So baka pwede pa 'tong maging vodka. Opo. Bali po, pwede na siya i-mix sa mga ibang product such as mga liquor or soda. Pwede siyang para mag-create ng panibagong benta or income sa pwede mocktails. Opo, pwede rin po. Kasi meron po ako kasi hindi lang po na siya nakakan. Sinuserve siya sa cup, po siya, Sampaguita soda. Is a carbonated drinks. Ginawa ko po 'yun last year kasi yung mga yung mga taong hindi alcoholic ang iniinom. Gusto nilang matikman yung Sampaguita, is yun, ginawa ko po yung Sampaguita soda. So pag iniinom mo ba 'to, mabango rin? Amoy Sampaguita? Hindi po kasi ang pinagkaibahan ng food grade sa pabango or soap, ang ginagamit na method sa pabango at soap is distillation process. Sa food grade naman po is brewing process. Kaya so hindi siya scented. Hindi po scented. Hindi scented wine. Ito namang isa, tong nasa baba, yung kulay brown. Sampaguita cider vinegar. Talaga? Meron, yan ang bago mo? Opo. Bali, pwede sausawan? Opo, pwede po. Pwede sa drinks. Talaga? Opo. Okay. Pwede po siya, sayang kung lang. And then, pwede po siya sa drinks, pwede sa isang basong tubig, and then, isang kutsarang cider, vinegar, and then, pwede po itong inumin. So pwede sabi nila, hindi ko sinasabi na ang cider vinegar ay nakaka-aid sa pagpapaliit ng tiyan, sa pagda-diet. So ito yung isa pang cider vinegar Sampaguita. Kasi kinakat niya yung yung glucose intake ng tao. Oh, wow!